Lisa, hawakan mo tong flashlight. Huwag ka maingay. Anak ng... Ayan na siya. Nelson, anong ginagawa niya? Bakit niya kagat sa leeg yung manok? Sinisip-sip niya yung dugo. Sa isang iglap, nakita ko ang figura ni Delia na nakayuko. At puno ng dugo ang mga kamay niya at bibig. Delia! Itigil mo yan! Anong ginagawa mo? Kuya, tawad po. Hindi ko kailangan ng paghingi mo ng tawad. Sagutin mo ako. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo sinisip-sip ang dugo ng mga manok namin? Nagawa ko po ito. Hindi dahil gusto ko. Ginagawa ko lang ito dahil kailangan ko pumuhay. Mabuhay? Anong pinagsasabi mo? Paano naman kami? Ang pamilya ko, Delia. Pamilya ko to. Alam ko po. At araw-araw po ako humihingi ng tawad sa Diyos dahil pinili ko manatili dito. Kung alam mo naman palang mali, bakit ka pa nananatili dito sa amin? Dahil kayo lang po tumanggap sa akin na parang tao. Delia, Diyos ko, ginawa ka namin parang pamilya dito. Tapos, ito ang isusukli mo? Hindi ako masamang tao, kuya. May lahi lang talaga akong yanggaw. Ginagawa ko ang lahat para labanan ito. Pero pag dumadating ang kabilugo ng buwan, wala na akong laban. Patawad po! Isip Naligaw Horror. Magandang gabi, Boss Jay. Sa lahat ng mga kaisip na laging solid at nag-aabang sa mga bago mong uploads. Tawagin mo na lang ako Nelson, taga Laguna. May asawa at isang anak. Masasabi kong tahimik at simple lang ang buhay namin dito sa Manukan na minanapan namin sa mga magulang ko. Pero may isang karanasan hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutang ikwento. Isang kwento na nagsimula sa kagustuhan lang namin makatulong at nagtapos sa isang bangungot at tumatak sa buong pamilya ko. At ito ang kwento ng dalagang kasambahay na may lahing yanggaw. Ilang taong ka na nga pala, Delia? 16 na po, kuya. Pero sanay na ako sa gawaing bahay. Bata pa lang ako, sanay na po ako sa gawaing bahay at naglalaban na rin po ako sa amin. Mukha kang masipag. Mabuti naman. Malayo-layo rin ang antike sa Laguna. Sino nag-refer sa'yo ulit? Si Aling Bebang po, kapitbahay namin. Sabi po niya mas mabait daw kayo sa ibang naging amo niya. Haha, aba, nambola pa si Bebang. Tama na nga yan. O, Delia. Bale, ito ang magiging trabaho mo. Maglilinis ka ng bahay, maglalaba, at syempre, tutulungan mo rin ako sa Manukan. Sa Manukan po? Oo, mga 50 na higit lang ang mga alaga namin manok. Yung iba pang benta sa palengke, yung iba naman pang itlog. Simple lang naman. Papakain tuwing umaga at hapon, pero di mo naman kailangan asikasuhin sa gabi. Huwag kang mag-alala. Saka sa araw ng palengke, isasama ka namin para naman may exposure ka rin. O ayan, kumpleto ka na sa training. Opo, kaya ko po yan. Halika na. Papakita ko na sa iyo yung kwarto mo. Ito ang kwarto mo. Medyo maliit pero presko at maaliwalas naman. Katapatan ng kwarto ni Maymay. Kung may kailangan ka, huwag ka mahihiyang kumatok ha. Ang linis po. Maraming salamat po, Kuya Nelson at Lisa.
Welcome sa bagong tahanan mo, Delia. Gabi na, kumakain kami sa aming maliit na hapag. Delia, marunong ka po bang magupit ng kuko? Marunong, Maymay. Gupitan kita mamaya kung gusto mo. Aba, ayos yan ah. O mayaya ka na anak ah. Basta lagi mo babantayan niyang si Maymay. Huwag mo lang siya hayaang mangagat ng kuko. Yan ang vision niya eh. Hindi na po. Sige po, huwag po kayong mag-alala. Ang bait po ng anak niyo. Siyempre, mabait din naman ang mga tao na sa paligid niya. 2 araw pa. Kapilugan na naman. Diyos ko, tulungan niyo po akong labanan ng nararamdaman ko. Dalawang linggo na si Delia sa amin. Sa mga unang araw, wala naman kami masabi. Malinis magtrabaho, maayos maglaba, at maaga kong gumising. May pagkatahimik pero palangiti naman. Paging si Maymay ay parang naging malapit agad sa kanya. Pero gaya ng kahit anong tahimik sa simula, dahan-dahan may mga bagay na hindi namin agad napansin, kundi naramdaman na lang bigla. Isang gabi, habang naghahaponan kami, "Oh, Delia, kumain ka na ba?" Kanina pa kita napapansin. Parang di ka sumasabay sa amin. Nahihiya ka bang kumain ng ulam natin? Ay, hindi po. Masanay lang po siguro ako sa luto ko. Eh bakit parang hiwalay pa yung luto mo? Kumain ko kanina parang matabang. Di ka ba gumagamit ng bawang o asin man lang? Oo po. May allergy po kasi ako sa mga maanghang at medyo matapang ang lasa. Kaya hinihinay lang po ako sa mga ganun. Ay, ganun ba? Sige, ikaw bahala. Basta huwag ka mahiyang magsabi kung may gusto kang dagdag. Napatingin ako ng kay Lisa. Pareho kami may napansin. Hindi lang sa pagkain kundi pati sa mga oras ng pagkain. Madalas, hindi namin siya kasabay. Palagi siyang may sariling luto niya. Hindi na kami nagreklamo, pero napansin namin hindi talaga siya gumagamit ng bawang at bihira kung hindi man wala, mag-asin. Isang hapon, lumabas ako para silipin ang mga manok. May 5 kaming alaga. Hindi naman kalakihan ang kita pero sapat para pagdagdag sa gatas, bigas at mga gastusin sa bahay. Nung palabas ako ng bahay, "Uy, sino ka?" "Ay, magandang hapon tol. Ako nga pala si Hector, taga kabilang baryo. Isipan ko lang dumaan. Napadaan kasi ako tas nakita ko tong mga manok nyo. Ang gaganda, ang tataba ah. Ayos. May kailangan ka ba?" "Wala naman. Itingin lang sana. Mahilig kasi talaga ako mag-alaga ng mga ganito eh. Pwede ka ba makita?" "Sige, hanggang tingin lang ah." Nagulat talaga ako sa asta niya. May kilos siya na hindi ako mapakali. Para bang may masamang balak. Ilang araw pagkatapos nun, madalas ko rin siya nakikita sa gilid ng bakod. Sumisilip at parang nag-aabang. Isang gabi, habang nagwawali si Delia sa likod bahay, dumaan si Hector. Wala ako nun sa bahay pero ikinuwento ni Lisa kinabukasan. "Uy, ikaw pala yung bagong kasambahay. Hi miss, ako nga pala si Hector. Maganda ka Delia, tahimik pa. Yan ang mga tipo ko eh. Pasensya na po. Nagtatrabaho lang ako dito. Wala namang masamang mga pagkilala, di ba? Depende po. Kasi minsan, yung pakikipagkilala, may ibang pakay. Oh, hindi naman siguro. Pero kung gusto mo ng tulong sa mga manok, tawagin mo na ako ah. Hindi po kailangan. Marunong ako magpantay.
Wala kami narinig kay Delia pagkatapos nun. Pero kinaumagahan, nakita namin ang isang patay na manok. Ang nakakapagtaka, parang may gasgas sa leeg at sobrang putla. Nang tinignan ko mabuti, wala ng dugo. Hindi ko alam kung nakagat ba ng daga o ng ahas, pero sigurado kung may kakaibang nangyari. At si Hector, hindi na ulit dumaan. Hindi ko rin alam kung bakit, pero sa mga tingin ni Delia, alam kong may hindi siya sinasabi. Isang tanghali, may inasikaso kami mag-asawa sa munisipyo. Naiwan sa bahay si Delia para magbantay kay Maymay at para mag-abang na rin ang padala ni Aling Virgie. Yusukin naming tindera ng bawang at sibuyas sa palengke. Tao po, Delia. Eto na yung order ni Lisa, Iha. Binuksan ni Delia ang pinto. Kumakaway pa raw at nakangiti. Ay, kayo po pala. Aling Virgie, pasensya na. Ako lang po ang tao ngayon. Nasa munisipyo po kasi sila Ate Lisa. Ayos lang. Eto na yung bawang at sibuyas, o. Kapag nilaga ang amoy nitong bak, ay, parang gamot sa lamig ng katawan. Boss Jay, pag-abot daw ni Aling Virgie na supot ng bawang, biglang natumba si Delia. Napahawak sa tiyan, namutla, at nagsimula magsuka. Pasensya na po. Nahilo lang po ata ako bigla. Ayos ka lang ba, Iha? Ang putla mo. Upo ka muna, dali. Opo, okay lang po. Baka po, puyat lang. Hindi na kumubo si Aling Virgie. Pero may isang bagay na hindi mapakali sa isip niya habang pinapanood at pinagmamasdan si Delia. Parang hindi basta hilo lang. At ang reaksyon niya sa bawang, may kung anong hindi normal. Kinabukasan, habang nadi-deliver ako ng itlog sa palengke, nakasalubong ko si Aling Virgie. Aba, Nelson, nandito ka pala. Iho, sandali nga. May ikukwento ako sa'yo. Ay, magandang umaga po, Aling Virgie. May problema po ba? Tungkol kay Delia. Hindi ko alam kung tama ba na sabihin ko to, pero kahapon, bigla siyang napasukan nung inabot ko ang bawang. Hindi lang basta hilo eh. Para ba allergic siya? Pero di ba't kadalasan yung mga nilalang na di nakakatiis amoy ng bawang? Baka naman po mainit lang ang panahon nun o kaya hindi pa po siya kumakain. Baka nga. Pero iho, matagal na akong tira dito. At kung totoo nga ng kutob ko, mag-ingat kayo. Hindi ko alam kung ba't kinalabutan ako nun. Ayoko na lang isipin. Ayoko namang kusgahan si Delia base lang sa isang insidente. Pero nung gabing yun, habang kumakain kami, napansin ko ang isang bagay na noong ko lang talaga binigyan ng pansin. O Delia, tikman mo itong nilagang baka malasa yan. Maraming bawang at tuya pa. Salamat po, Kuya Nelson. Pero may luto na po akong kanin at isda para sa akin. Hindi po kasi ako sanay sa mga ganyang pampalasa. Boss Jay, isda lang ang kinain niya. At wala pang asin. Walang kahit anong rekado. Sabay tingin sa sabaw. Pero di man lang tumikim. Maaaring maliit na bagay lang. Pero sa mga panahong sunod-sunod na nangangamatay ang manok sa manukan, mga tuyot, walang dugo,
Hindi ko na rin maiwasang mapaisip. Simula nun, mas naging mapanuli na ang mga mata ko. Isang hapon, mga bandang alas 5, maganda ang panahon. Presko ang simoy ng hangin at maganda ang kulay kahil na langit. Para bang nagpapahiwatig na tahimik ang gabi. Si Delia, nakaupo sa bangkong kahoy sa gilid ng bahay at nasa tabi niya si Maymay, yung anak naming mahilig magpalambing lalo na tuwing papalubog ang araw. Ang haba ng buhok mo, Maymay. Gusto mo ba? Tinitasan kita ulit kagaya kahapon? Opo, Ate Delia. Pero masyadong mahigpit, ha? Oo naman. Gusto ko laging maganda ka. Kahit malikot pa ang buhok mo, masunurin ka pa rin. Ate Delia, may tao sa tulo. Ayun o, sa tabi ng puno. Sandali ha. Lumingon si Delia sa may dulo ng bakod. Sa tabi ng mga malalagong talahiban, may aninong gumagalaw. Hindi niya makita ng malinaw pero pamilyar ang tikas. Matangkad, payat. Parang yung lalaki nakita niyang dumaan noon. Si Hector ba yun? Pumasok na tayo, Maymay. Hapon na rin naman. Ayun pa rin siya, ate. Huwag kang tumingin. Halika na. Kinagabihan, may naganap na namang hindi ko maipaliwanag. Lisa! Lisa! Tignan mo to! Ano yun? Apat na inahin natin na nawawala. Yung mga pinakamatataba pa. Walang bakas ng dugo. Walang balahibo. Para bang bigla na lang naglaho. Sa kusina kinaumagahan, napagkwentuhan namin yun. Paano naman nangyari yun? Tinakpan natin ang maayos ang kulungan kagabi. Wala rin bakas na nagpersa yung pinto. Walang sira. Pero nawawala yung mga manok. Lisa, mabigat ang kutob ko ha. Kuya Nelson, may sasabihin po ako. Kagabi, habang nasa labas kami ni Maymay, may nakita po akong lalaking palakad-lakad malapit sa manukan. Hindi ko po gano'ng namukaan, pero parang siya po yung Hector na dumaan noon. Si Hector? Sigurado ka ba? Hindi po ako sigurado. Pero yung tindig, yung lakad, halos kapareho. Parang minaman-manan ng kulungan. Abat kung totoo yan, dapat may gawin tayo. Hindi lang hayop ang pinipinsala niya. Kita mo naman, mga inahit pa talaga ang kinuha. Sige, gagawan ko ng paraan. Bukas bibili ako ng CCTV sa bayan. Kahit yung maliit lang muna. Kung hindi siya si Hector, malalaman natin. Pero kung siya nga, at least may ebidensya na tayo. Kinabukasan, binili ko agad ang CCTV. Isang maliit lang na unit pero magino naman ang kuha. Sapat na para mahuli kung sino man ang gumagalaw sa mga manok namin tuwing gabi. Ano may kakabit yan? Ipapwesto natin sa may puno ng bayabas. Yung tanaw yung buong kulungan, tignan natin kung bibisita ulit yung hayop na yan. Kinabukasan, mga bandang alas 6 ng umaga, sariwang hangin. Pero may gumising sa amin na isang kakilakilabot na pangyayari. Para kaming binuhusan ng yelo sa narinig. Magandang gabi po. PNP po. Pwede po ba makausap ang may-ari ng bahay? Opo. Ako po yun.
Ano pong meron, sir? Sir, may natagpuan po kaming bangkay. Dito lang po sa likod. Sa may punong mangga malapit sa may kulungan ng manok ninyo. Kailangan po namin tingnan ang paligid. Ayos lang po bang maghalugog kami nang posibleng may kinalaman sa mga nangyari? Sa likod ng bahay namin, maraming mga kapitbahay ang nag-uusyoso. Dumaan ako sa gilid ng bahay at may police line na nakaharang. Sa paanan ng punong mangga, andun ang isang bangkay. Basag ang mga buto, wakwak ang katawan, para bang nilapan ng mabangis na hayop. At ang mas malala, kilala ko siya, Boss Jay, si Hector. Diyos ko, si Hector yan. Yung madalas umaaligid sa manukan. Pero baka siya andun. Anong ginagawa niya sa likod bahay natin ng 10 oras ng gabi? Sir, ayon po sa initial findings, parang sinunggaban siya. Walang armas at hindi naman ng laban. Pero ang daming galos. Para bang may humila sa kanya pababa. Pinanood namin ang CCTV footage ng gabing nangyari ang insidente. Mga 2:13 a.m., nakita namin si Hector lumalapit sa bakod. Dahan-dahan, nagmamasid. Bigla siyang sumampa, parang may balak pumasok. Pero bago pa man siya tuluyang makatalon, ayun! Ano yun? May kumablot sa kanya. Saglit lang. I-pause mo. I-rewind mo. Bagalan mo. Sa slow-mo, kitang-kita kung paano lumitaw ang isang aninang mabilis na parang alon. Walang muka, wala ring anyo, pero may mga mata, mapula at mabangis. Pagkakabig, nalaglag si Hector sa kabilang bahagi ng bakod at hindi na ito nahagip ng kamera. Nang gabing yun, napansin ni Lisa ang mga galos sa braso ni Delia habang naglalabas sa labas. Delia, ano nangyari sa kamay mo? Natulas lang po ako kanina, at Lisa. Sa may gripo, napagapang ako sa semento eh. Sigurado ka ba? Mukhang sariwa pa yung sugat at parang may kaskas ka sa braso mo. Hindi po ito malala. Nakakahiya nga po. Sorry po. Tahimik lang si Delia. Wala ka makikitang kaba. Pero sa likod ng mga ngiting yun, para bang may tinatago. At sa gabing yun, hindi ako makatulog. May mabagabag sa akin. At ang CCTV footage, paulit-ulit kong iniisip. Yung aninang yun, sobrang bilis, sobrang liksi. Pero hindi hayop ang anyo. Hindi rin tao. At ang galos ni Delia, saan kaya talaga galing yun? Alas 2 na madaling araw. Tahimik ang bahay pero gising ako. Hindi na ako makatulog simula nang makita ko mga galos ni Delia. Simula nang makita namin sa CCTV ang aninong kumablot kay Hector. At ngayong gabi, kabilugan ng buwan. Napatingin ako sa cellphone. 2 a.m. na. Yun din ang oras nang huling nawala si Hector. Napagdesisyon ng kumbantayan ng live feed ng CCTV. Wala pa rin. Tahimik. Hanggang sa may gumalaw sa manukan. Anak ng Delia? Sa dilim, tanong ko si Delia. Pumasok siya sa manukan. Nagbit niya yung baso ng tubig. Pero hindi tubig ang laman. Lumapit siya sa isang inahing manok. Hinawakan ito ng banayad. At sa isang iglap,
Simsim niya ang lig nito. Tumatagas ang dugo. Delia! Kuya Nelson, Bakit? Bakit mo ginagawa to? hindi ko po ito ginusto. Ginagawa ko lang to para mabuhay. Kuya Nelson, Ate Lisa, isa po akong yanggaw. Hindi ako nananakit ng tao. Manok lang. Tuwing kabilugan na ng buwan. Parang sinusurugan naman po pag di ako nakainom ng dugo. Yanggaw? Yung nilalang na pinipilit maging tao? Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa amin? Dahil natatakot po ako. Natatakot akong palayasin niyo ako o patayin. Pero ginusto ko po talaga na magbago. Ginawa ko naman lahat hanggang sa dumating si Hector. Lan, nakawan kayo. Sinundan ko siya. Nagkatinginan kami ni Lisa at kitang-kita namin ang mga luha sa mata ni Delia. Buhay ka pa, Delia. Pero di na pwedeng magpatuloy ito. Hindi namin pwedeng isugal ang pamilya namin. Ang anak namin, si Maymay. Alis na lang po ako bukas. Pero bago ako umalis, salamat po sa kabutihan niyo. Sa pagtanggap kahit sandali. Sana po patawarin niyo ako. Kinaumagahan, wala na si Delia. Pero may nakita akong isang sulat sa lamesa. Salamat, Kuya Nelson at Ate Lisa. Alam kong hindi ko na mababawi ang mga nangyari. Pero di niyo alam kung gaano kahalaga ang gabing tinanggap niyo ako bilang isang tao, kahit sandali lang. Hanggang sa muli, Delia. Boss Jay, hindi na muling bumalik si Delia. Wala na rin kami naging balita sa kanya. Pero mula nang mawala siya, tila nawala na rin ang mga kakaibang ingay tuwing kabilugan ng buwan. Naging tahimik na ulit ang manukan. At bawat umaga, pinipilit na lang namin kalimutan ang mga nangyari. Hindi na rin namin inaalam ang mga sagot sa mga tanong na hindi na nabigyan ng kasagutan. Pero minsan, kapag napapatingin ako sa bakanting kwarto sa likod, yung kwarto niya, parang naririnig ko pa rin ang mga mahinang pag-iyak niya. O kaya yung mga amoy ng mga niluluto niya. Yung walang asin at walang bawang. Sa loob ng kwarto ni Delia, kinuha ni Lisa ang mga kumot para labahan. Delia, sana saan ka man naroroon, ligtas ka. Maraming salamat Boss Jay sa pagkwento at sa mga kaisip sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless and more power sa Isip na Ligaw Horror. Mga kaisip, kung kayo nasa lugar ni Nelson at Lisa, tatanggapin niyo rin ba ang isang tulad ni Delia? Gaya ng pagtanggap nila sa kanya? O itataboy niyo siya kapag nalaman niyong may madilim siyang pagkatao? Kahit sa totoo lang ay hindi naman siya nananakit ng tao. Dapat ba siyang kaawaan o katakutan? Magbibigay ba kayo ng pangalawang pagkakataon o tuluyan niyo na siyang palalayasin? Isulat niyo na sa comments para malaman namin ang opinion niyo. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ulit si Boss J. Hanggang sa susunod na lagim. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kapapalagahang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.